Mga kapatid, halos sa kinukumpleto na namin itong makina ng 4M40. Ito po yung naputulan ng timing chain. Ayan, oh. Yung nakaraang vlog po natin. Kasi nga, ang naging problema naman dito ay yung bomba ng langis, hindi umaakyat. Tapos ayun nga, talagang tinamaan na rin yung yung sa cylinder head, yung nasaan ba yung baso-baso natin, yung ganon. So tinamaan yun, kumalang. So pagkalang niya, hindi na makaikot ng maayos itong sa camshaft dito sa itaas. Tapos yun nga, kumalso yun, kaya naputol itong kadena. Ito bago pa rin to kasi nagpalit na si Kernel, yung may-ari nito. Yung iba po kasi mga kapatid, kapag lumang-luma na yung timing chain mo, mararamdaman mo talaga may kalog pag ginaganyan mo. May play. So yung mga ganong play, yun yung isa sa nagkokos ng ingay. Pangalawa, sa mga electronic, pero meron na rito ka, Richard. Kasi nga, hindi nabobombahan ng langis nung time na ginagamit pa. So, yung mga electronic, ang nagiging problema, palibasa, umaasa talaga sa timing, no? Kapag ka nagkaroon ng malaking play to, maraming chance na nawawala siya sa timing. Kaya minsan palyado, minsan hard starting siya. No? So yun ang nangyayari, lalo na kapag bumigay itong chain guide, no? Napupudpud din kasi ito. Tapos yung tensioner. Ayan, itong mga pyesa na to. So ito lahat bago na po talaga. Original yung kinuha natin para hindi tayo magkaroon ng maraming problema. So dahil nga ang naging problema nito yung flow ng langis, yung pressure na hindi naman monitor doon sa gauge. Hindi napansin ni Kernel na hindi na pala maganda yung bomba ng langis, kaya yun ang nangyari, na putol. So na-damage yung naipakita ko na sa inyo noong nakaraan, yung pitsa, no? Kumalang yung kumalso yun at saka naputol. Ngayon mga kapatid, sa susunod siguro ang ipapakita ko na sa inyo yung nakasampa na dito sa mismong unit. Pero ang babanggitin ko po sa inyo, karugtong nitong vlog ko, kung gaano kalaki ang problema ng Toyota ngayon. Kasi ang Toyota, may problema na sila sa kanilang mga shareholder, sa kanilang mga bangko na malalaking bangkos diyan sa Japan na naka-invest diyan sa Toyota. Tapos meron din siyang problema na bago dito rin sa Pilipinas na yung kanilang may Toyota apps ay nag-leak yung mga information, yung mga mismong mga detalye ng mga registered na doon sa application na yun. So nag-leak yun. So malaki ang problema ngayon ni Toyota at ito po yung pinakabagong problema nila na 100,000 plus na units ng Tundra at saka po ng Lexus ay inire-recall sa North America. Pero sabi nga rin po ay malamang madadamay din ang Pilipinas. Pero yung recall po na yun mga kapatid, yung recall na yun ay yung daw pong makina ng Toyota na yun, nung ginagawa pa lang ay nagkaroon daw ng mga ribaba. So, pag-uusapan po natin yan mga kapatid. Ako po ay hindi halatang Toyota lover, kaya pati dito sa matchbox ko ay Toyota Grandia at Toyota Yaris. Pero mga kapatid, sa dami nga po ng mga problema ng Toyota ngayon, nagpapatong-patong, apektado po ng mga problema na yan, yung ating pong Toyota Motor Philippines. Tulad nga po nung nabanggit ko kanina, yung nag-leak ng mga sensitive informations ng mga registered clients ng My Toyota apps. So nag-leak yun. Ngayon, meron din po silang naging problema sa kanilang mga stockholders. Sabi nga po doon ay merong isang issue tungkol sa shareholder votes in focus as Big Japan Bank sell Toyota shares. So yan, isa pa po problema yan. Diyan naman sa Japan. At yun nga pong pinakahuli, itong problema nila sa Toyota Tundra at sa Lexus na mga SUVs ay nagkaroon po ng engine recall. Ito po ay makina mismo. Ang sabi ng National Highway Traffic Safety Administration, nung daw pong ginagawa yung mga makina ng mga sasakyan na to, nung Tundra at nitong Lexus nung 2021 hanggang 2023, mayroon daw pong mga debris, mga metal shavings na habang tinotorno yung mga makina yan, nandoon siya machining, ay hindi daw po natanggal yung mga debris na yon, yung mga ribaba, kung tawagin nga natin dito sa wika natin. So yung ribaba daw po na yon nanatili doon sa loob ng mga makina na yan hanggang 2023 at ito pong mga SUVs ng Lexus. Yan po ay sa North America. Pero sabi nga rin po ng report, ito daw po ay posibleng kumalat din sa lahat ng mga dealers, no, sa buong mundo. Kasama na nga po dito itong Toyota Motor Philippines. Ngayon mga kapatid, kung papansin niyo po, yun ay mga debris na pwedeng mag-cause ng problema doon sa engine.
Yun daw pong mga metal shavings na yon, papasok daw po yun doon sa crankshaft bearing. At pwede niya ngayong sirain yung mga crankshaft bearing na yon. At ang magiging resulta, yun po ay magkakaroon ng engine knock, pwedeng magkaroon ng katok, loss of power, at pwedeng hindi na rin po talaga umandar yung sasakyan. At pwedeng habang ginagamit mo, mamamatay siya. Naku, malaking disgrasya daw po ang pwedeng mangyari. Kaya ito pong Toyota, nag-aalala po sila tungkol dito sa problema na to. Hindi po ordinaryong sasakyan yung kanilang nire-recall. At ito nga po ay sa makina. Itong recall ng Toyota na to, safety issues po ito. Kaya lang talagang nababader din sila na kung ito ay hindi nila gagawin, hindi nila ayusin, ay baka lalong lumaki ang problema. Ngayon, balikan po natin yung vlog po natin kahapon, kung saan marami po talaga ang nag-comments din dahil doon sa 14 months, 14 na buwan na hindi nag-change oil, yung expander, at nakita naman po, pinakita ko sa video kung gaano kaitim yung langis, at ang isa pong nagpatindi ng usapan doon, ayun nga pong nakita kong mga metal shavings at may nakita rin po akong mga sludge doon sa kanyang oil filter. Ngayon, may mga nag-comment po doon na okay lang naman daw po, 1 year, na hindi mag-change oil kung maganda yung langis na gamit nila. Wala po tayong problema dyan. Ngayon, sabi rin naman po nila, hindi daw po ang basihan doon yung maitim yung langis. Half truth po yun. Kasi totoo po yun na pwedeng hindi basihan yung maitim yung langis. Pero magiging basihan din po yung maitim na langis kapag yan po ay nasusunog. Kaya nga po, half truth yun na yung pagkaitim ng langis at yung ibang texture nung langis na nakuha namin doon sa expander kahapon ay may makikita po tayong dumi. Doon sa, nung binuksan ko po yung oil filter, siyempre hindi po yun normal. Kasi sabi naman po nila, normal naman daw po talaga na doon sa filter, may makukuha kang dumi. Okay lang po yun kung duming konting-konti lang, pero dito po talagang may latak na, may ribaba na, at may mga sludge na. So kung may mga sludge na, saan ba galing yun? Siyempre doon sa makina. Dapat pagdating ng 17,000 kilometers ay mag-change oil siya, kasi nung nag-change oil siya ay 10,000 kilometers. So ngayon, hindi siya nakapag-change oil, umabot ang 14 months bago siya nakapag-change oil. So hindi niya alam na kailangan niya palang mag-change oil. Hindi ko rin naman po alam kung ano yung langis na inilagay doon. Kaya po ako naninigurado lang po na kung maaari, i-change oil ulit siya ng mas maaga. Ang gusto ko nga po doon, banlawan Kukuha muna ako ng ordinaryo na langis, i-change oil ko, mga ilang oras kong papaandarin at titignan ko kung may makukuha ulit akong sludge. So kung may nakuha kong sludge, ay magdedesisyon ako, magre-recommend ako doon sa may-ari na kung maaari buksan namin yung ibabaw para makita kung gaano karami yung dumi. Kasi meron nga po akong ginawa, di ba? May vlog nga po ako, yung Hyundai Accent na nabili sa sa buy and sell. Nung nakarating po sa kanila, talagang makita nyo, nagpuputik yung loob ng makina. So ganun din po yung makukuha mo kapag puno ng sludge ang iyong engine. May nag-comment po na ginrinder ko daw po yun, kaya daw po may nakita metal shavings. Pwedeng tama po kayo, pero doon po kasi sa pagitan ng mga filter, nung mismong laman loob ng filter, ay meron po kaming nakitang mga metal shavings doon na hindi nga bagong metal mga lumang mga ribaba na nandoon, nakaipit doon sa loob ng filter. Totoo naman pong nangyayari yun. Bakit po? Kasi nga po, kung yung langis mo ay luma na talaga at hindi na siya nagiging magandang lubricants, tapos sa loob ng isang taon mahigit or 14 months ginagamit mo yan, humahalo pa po dyan yung fuel. Yun nga po yung tinatawag nating oil dilution. So malakas po ang paghalo ng oil dilution kapag po kayo ay laging nasa traffic. Kasi nga po talagang iyan ay nakabuka ng todo ang inyong mga piston. Hindi katulad nung bumabiyahe ka, mabilis ang RPM mo, up and down ng piston. Pero kapag traffic ka, nako, malakas yan. Matindi yung mga compression na yon. Kaya po yung oil dilution dumadami din. Yung gasolina na humahalo dun sa langis. Ngayon, napagtagal mo yan ng isang taong mahigit, kahit po napakaganda ng langis mo, kahit na ano pang langis ang ilagay mo dyan, kahit Repsol pa dyan, kung pinagtagal mo yan ng ganong katagal, sa tingin ko po, magkakaroon talaga ng problema. Ngayon, meron din naman pong nag-comment na hindi daw po yun ang basihan. Dapat daw po, meron daw po akong gawing mga research kung ano yung tamang basihan. Kung meron nga lang po ba na magagamit tayo na aparato para masabi natin yung langis na inaalis mo sa makina mo ay okay pa. At talagang nandoon pa lahat yung kanyang magagandang
bagay na para masabi siyang maganda pa siyang langis at maganda pa siyang lubricants, edi wala po sanang problema. Kaso wala po tayo nun eh. Wala po tayong laboratory na kapag ka nag-change oil ka ay makikita mo kung okay pa yung langis na tinanggal mo. Na wala pang halong mga diesel, wala pang halong gasolina, magpapahina dun sa langis natin eh. Di ba? Wala naman akong capacity na mag-laboratory or i-check yan. Kaya po mga kapatid, ang recommendation ng ating manual sa mga sasakyan nyo, karamihan po naman talaga dyan. O sige, pinakamatagal na po yung 1 year. Pero po, meron din pong recommendation dyan na 6,000 miles. O i-convert nyo na lang po yun or kung 5,000 miles. Ngayon, kung talagang malakas kang gumamit ng sasakyan at talagang mahaba ang biyahe mo araw-araw, kayang-kaya mong kuhanin yun sa loob lamang ng 6 na buwan. E paano kung ginagamit mong pang negosyo yan? Kayang-kaya mong kuhanin yan sa loob lamang ng 2 buwan. Kaya nga po, hindi mo pwedeng basihan yung taon kung gaano kahaba ka mag-change oil. Ngayon, ang kadalasan na ginagawa po talaga, ako, sabi ko nga, sa vlog ko kahapon ay 5,000 or 6,000 kilometers. Ayan, nag-change oil na ako. Mababa pa yun, nag-change oil na ako. Kasi nga po, dito sa amin sa Antipolo, downhill, uphill, so pagod ang makina ko, palagi ako nagre-revolusyon, mataas ang RPM ko, tapos ang tindi pa ng traffic. So isa po yan sa mga nagiging problema at tandaan nyo po mga kapatid. Kaya nga po, minsan makikita nyo may moisture yung lumalabas doon sa ating tambutso sa umaga pag start mo. Kasi pagka malamig ang panahon, magmo-moist naman talaga eh. Yung ating mga bakal, yung mismong makina mo, o doon sa may tambutso, magmo-moist yan. Tubig yun. Yung moisture na yun. Kaya pagka ini-start mo ang engine mo at umiinit, mapapansin mo, minsan nga may lumalabas pang tubig doon sa tambutso mo. Ngayon, kung matagal mong ipinapahinga ang sasakyan mo, ang makina mo, hindi mo nga masyadong nagagamit, o may nag-comments po niyan din na kahapon doon sa vlog natin, hindi kasi madalas nagagamit eh. Ini-start lang. Magkakaroon din po ng moisture yon. At saan po pupunta yung tubig na yon, yung moisture na yon, kung hindi nyo yan madalas nga napapainit. Or kung mapainit nyo man yan, sandali lang. Mga kapatid, humahalo din po yan. Diyan po sa ating mga langis. Kahit na anong ganda po ng langis natin, kung mahahaluan po yan ng mga bagay na hindi para sa kanya, ay magpapahina po sa kanyang power bilang isang lubricants, bilang isang magandang langis. Kaya po, ang sinasabi natin, doon sa mga nag-comments po, wala po akong tanggi doon sa mga sinasabi nyo, pero i-consider nyo rin po na yung mga factors na pwedeng magpahina sa langis natin. Overheat, overuse, o mga ganyan ha. Tapos yung mga sasakyan na may EGR, humahalo talaga yung mga particulate matters na yan doon sa langis mo. Ang dami, yung blow-by na yan, naghahalo-halo yan. Yung diesel humahalo, lalo na kung medyo mahina na piston ring mo. So, hindi rin po talaga definite na 1 taon ka bago mag-change oil. Hindi rin po pwedeng ganun lang kasi depende po yan sa kondisyon ng makina mo, depende po yan sa lugar mo, depende po yan kung paano mo ginagamit ang sasakyan mo. Kung halimbawa po, nandiyan ka rin sa malalamig na lugar, halimbawa nasa Baguio ka or dito sa Mindanao, may mga malalamig na lugar dyan. Dito sa Antipolo, malalamig din po dito sa amin. At sa ibang bansa pa, sa US, mga nagyayelo, hindi mo pwedeng pagtagalin ng 1 taon ang langis mo. Kasi po, yung moisture matindi. Kung inaakala nyo na hindi papasukin ng tubig yung loob ng inyong makina, nagkakamali po kayo dahil magmo-moist nga po sa loob yun eh. At iyon po yung iniiwasan ng karamihan. Kaya nga po tayo may PCV, Positive Crankcase Ventilation. Kaya nga po meron nun. Dahil yung mga moisture na humahalo doon sa loob ng makina, yun yung nagiging usok din na inilalabas po yan itong ating PCV sa ating mga makina. Ibinubuga yan ng mga ventilation na yan. So mga kapatid, kung pagtatagalin mo, halimbawa, o sige, nandiyan ka sa malalamig na lugar, bihira mong magamit yung sasakyan mo, tapos 1 taon bago ka mag-change oil, di ba? O sige, gaano karami yung moisture na nasa loob ng iyong makina? Tulad nga po nung sinabi ko, pag in-start mo nga sa umaga, lalong-lalo na yung mga gasoline engine, o yung mga petrol engine, mapapansin mo na may tubig pa nga lumalabas sa tambutso mo eh. Yung moisture na yon, pwedeng galing yun doon sa exhaust manifold or doon mismo sa pinakatambucho, doon sa muffler. Tapos pag nainitan, ibinubuga ng makina mo. Pero paano naman yung moisture na naiipon naman doon sa loob ng engine? Kasi nga malamig na malamig, bihirang-bihira mong gamitin, humahalo po yan doon sa langis. Hindi ko po sinasabing hindi maganda yung langis. Ang sinasabi po natin, yung mga factors na yon na dapat yung tignan kapag po kayo ay may sasakyan.
Kaya nga po, itong expander na ginawa natin, na change oil natin, ay hindi natin nakita ng normal na langis nung nag-change oil. Ngayon, paano ko malalaman kung gaano kaganda yung langis na yon? Hindi naman natin malalaboratory yon. Ngayon, kung aasa lang tayo doon sa marketing ng mga langis na ito, sobrang ganda to, kahit 3 years mo i-change oil, o kahit 2 years ka mag-change oil, siyempre, mag-aalala ka rin. Kasi meron ka nakitang hindi maganda doon sa langis na natanggal mo. Babalikan ko lamang po itong recall ni Toyota. Si Toyota nga, kung tutuusin, 2024 na ngayon, almost 4 years na, nag-aalala pa sila na baka itong mga units na to ng Tundra at ng Lexus sa buong mundo, no, ang unang recall kasi diyan pa lang sa North America kasi nga po nandiyan naman yung National Highway Traffic Safety Administration. Dito sa Pilipinas wala, pero hindi pa lang wala pa lang say itong si Toyota Motor Philippines tungkol dito. Pero yun nga po mga kapatid, kung sila ay nag-aalala, halos lahat naman ng mga sasakyan na yan ay na-change oil na rin siguro ng ilang beses kasi 2024 na ngayon, pero nire-recall pa nila itong safety issues na to, na pwede nga daw po na yung mga ribaba na yon, yung mga debris na nandoon sa loob ng makina, mula pa nung iyon ay binuo doon sa machining, sa mismong Toyota, no, sa factory, ay naiwan daw po yung mga debris doon. So ang wino-worry nila, baka pumasok na yon doon sa pinaka-bearing, no, nung crankshaft. Siyempre, masisira nga naman yung bearing na yon at pagsimulan yon ng maraming problema, kakatok, maglo-low power, at hindi na umandar at magkaroon ng aksidente. Yan nga nagwo-worry si Toyota. Kaya nga po nagkaroon ngayon ng problema si Toyota. Dito po sa mga sasakyan natin, sa susunod po na mag-change oil kayo, sabihin nyo sa mekaniko, buksan yung oil filter. Kung may makikita kayong mga debris doon, siyempre, may problema ang inyong makina. Nagkakaroon na siya ng malakas na friction sa loob, matinding frictions, kaya nagkakaroon ng mga metal shavings. Ngayon, kung wala kayong makitang mga debris ng metals doon sa loob ng oil filter, safe na safe ang inyong makina, magandang performance niyan. Kaya yung iba mga kapatid, yung kanilang oil filter, nilalagyan nila ng magneto. Alam niyo ba yung mga magnet na dinidikit sa refrigerators natin, sa ref natin? So dinidikit yun. Ngayon, may makikita kayong mga ganon na yung oil filter, pinapaikutan nila yan ng magneto. Para kung meron mang pumasok na mga debris doon, na mga ribaba doon, mamamagnet na yun doon at hindi na ulit lalabas pa doon sa oil filter at hindi na babalik doon sa makina. So, isang diskarte rin po yan para makapag-ingat tayo na yung lumala pa yung sitwasyon. Na kung meron na nga pong nagkakaskasang metal dyan na hindi na kaya na ilubricate ng ating mga langis na ginagamit. Sa pag-change oil, talaga pong sundin nyo ang inyong owner's manual. Kung ano po yung dinidictate ng inyong libro. Pero sa tagal naman din nating may mga sasakyan na rin at marami na rin naman kayong napapanood dyan sa YouTube at matagal na rin naman ang inyong sasakyan. Kung paano na yung ginagawa nyong manner dati at kung anong langis yung inyong ginagamit, wala po tayong problema dyan. Mapa mineral yan, mapa semi-synthetic yan, mapa fully synthetic yan. Basta yung tamang pag-aalaga at yung tamang panahon ng pag-change oil ay inyong magagawa. Maraming salamat po sa inyo. Yung mga comments nyo po sa mga nakaraang vlog ko po ay malaking tulong din po yan para sa ating lahat dahil nakakapagpalitan po tayo ng mga kuro-kuro. At marami rin pong tama sa mga sinasabi nyo. Hindi naman po lahat ng sinasabi ko ay paniniwalaan din naman po talaga ninyo. At ako po ay nakakapulot din ng maraming mga bagay sa inyo pong mga komento. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa susunod po mga kapatid, magkita-kita po tayong muli. Magandang gabi po sa inyong lahat.